Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Ana. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang istoryang ito, pero hindi ko po magawa dahil marami din akong ginagawa sa buhay. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang nangyari. Isa po itong kwento ng aking pinsan na si Rina. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang sinapit niya. Ako po ay isang tindera ng isda sa palengke rito sa aming bayan. Malit lang ang pwesto ko pero madalas dagsain ng mamimili dahil sa sariwa kong paninda. Dahil wala siyang trabaho noon, inaya ko po si Rina na tumulong sa akin kapalit ng konting kita. Hindi naman siya nagdalawang isip. Dahil bukod sa gusto niyang makatulong, masaya kaming magkasama. Araw-araw sabay kaming gumigising bago pa sumikat ang araw. Mula sa bagsakan ng isda, dinadala namin ang paninda sa pwesto at inaayos ito bago pa dumating ang mga suki. Katabi ng pwesto namin ay isang tindahan ng gulay na pagmamay-ari ni Aling Rosa. Matagal na kaming magkatabi ni Aling Rosa, kaya para na rin kaming magkapamilya. Pero isang araw, bigla na lang nagpaalam si Aling Rosa na lilipat na raw siya sa ibang bayan. May nakuha raw kasi siyang mas magandang pwesto roon. Hindi pa man kami nakaka-move on sa biglaan niyang pag-alis, agad may pumalit sa pwesto niya. Isang longganisa factory. Hindi ko alam kung bakit, pero unang beses ko palang makita ang pagawaan, may kung anong kilabot na agad akong naramdaman. Luma at sira-sira ang harapan nito, at may kakaibang amoy na bumabalot sa paligid. Napilitan kaming magpatuloy sa aming negosyo, pero kita ko sa mukha ni Rina na parang hindi rin siya komportable sa bagong katabi naming factory. Nang dumaan ng ilang araw, napansin namin ang kakaibang usok na lumalabas mula sa loob nito. Pati na rin ang hindi maipaliwanag na ingay na nagmumula sa loob tuwing gabi. Sa tuwing naglilinis kami ng pwesto, napapansin kong may maiitim na mantsa sa sahig malapit sa factory. Para bang dugo na hindi agad nahugasan yun. Isang gabi nagdesisyon si Rina na magpaiwan ng mas matagal sa palengke para maglinis. Pauwi na sana ako nang mapansin kong parang hindi siya mapakali. "Ate, may napapansin ka ba sa factory na yan?" Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa factory. Madilim ang paligid pero bakas pa rin ang anino ng mataas nitong pader. "Bakit?" tanong ko. Huminga ng malalim si Rina bago bumulong sa akin. "May naririnig ako dyan tuwing gabi. Para bang may sumisigaw sa loob at parang hindi basta hayop lang." Napalunok ako. "Baka baboy lang o baka may alaga sila." Umiling siya. "Ate, iba eh. Iba ang tunog. Minsan, may naaamoy akong parang panis na dugo." Nagtawanan lang kami noong una, pero sa loob-loob ko, kinikilabutan na rin ako. Kinabukasan habang abala si Rina sa pag-aayos ng paninda, napansin niyang may isang babae na nakatayo sa harap ng longganisa factory. Halatang hindi taga roon ang babae. Matangkad, medyo payat, at may bahagyang maputlang balat. May hawak itong maliit na bag at mukhang may hinihintay. Lumapit si Rina upang tingnan kung anong ginagawa nito. "Ate, may hinahanap ka ba?" tanong niya. Napalingon ng babae at ngumiti. Hindi naman. Mag-a-apply sana ako ng trabaho dito sa factory. Balita ko, nangangailangan sila ng bagong tauhan." Nagkatinginan kami ni Rina. Hindi namin alam na tumatanggap pa pala ng empleyado ang factory. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto
at lumabas ang isang lalaking nakaitim na apron. Kinausap niya sandali ang babae bago ito pinapasok sa loob. Lumipas ang ilang araw at muli naming nakita ang babae. Ngayon isuot na niya ang parehas na itim na apron, tanda na natanggap siya sa trabaho. Tuwing umaga dumadaan siya sa pwesto namin upang bumati. "Uy, kamusta kayo?" Bati niya kay Rina habang nag-aayos ito ng paninda. "Uy ate, kamusta ang trabaho mo sa factory?" Tanong ni Rina na may halong pananabik. Ngumiti ang babae, ngunit parang may pag-aalangan sa kanyang mga mata. "Ayos naman, medyo matrabaho pero masaya naman ang mga kasama ko." Napangiti si Rina. "Ano bang ginagawa niyo sa loob? Kasi parang ang tapang ng amoy ng dugo rito sa tindahan namin." Bahagyang natawa ang babae. Normal lang yan. Siyempre, longganisa ang ginagawa namin. Maraming ginagamit na karne kaya siguro naaamoy nyo." Tumango na lang si Rina kahit may bumabagabag sa kanya. Sa tuwing dumadaan ng babae, napapansin niyang parang unti-unting pumapayat ito. At ang mga mata nito ay tila palaging pagod. Ngunit hindi na lang niya ito masyadong inisip dahil naisip niyang baka normal lang ang hirap sa trabaho. Ngunit isang araw, may kakaibang nangyari na muling nagpakilabot sa amin. Isang araw habang kausap ni Rina ang babae sa kanyang break time, biglang lumabas ang isa sa mga trabahador ng factory. Galit itong sumigaw. "Bakit ka nakikipagkwentuhan dyan? Bumalik ka na sa loob." Nagulat si Rina sa inasal ng lalaki. "Pasensya na po, break time naman niya. Wala namang masama kung makikipag-usap siya saglit," sagot niya. Hindi kumibo ang lalaki, pero tiningnan nito ng masama ang babae bago bumalik sa loob ng factory. Napansin ni Rina ang lungkot sa mata ng babae. Kinagabihan habang nag-aayos ng paninda, muling kinausap ni Rina ang babae. "Ate, bakit hindi ka na lang mag-resign? Parang ang hirap ng trabaho niyo dyan. Tingnan mo ang sarili mo, ang laki na ng pinayat mo, at mukhang lagi kang pagod." Napabuntong hininga ang babae. "Wala akong ibang mapapasukan eh. Kailangan ko ring kumita." Ngunit sa kaloob-looban ni Rina, alam niyang may hindi tama sa factory na yon. Mula noong araw na yon, hindi na muling nakita ni Rina ang babae. Lubos siyang nag-aalala dahil kung nag-resign ito, siguradong sasabihin niya kay Rina yon. Sa kaloob-looban niya, alam niyang may hindi tamang nangyari sa babaeng nakilala niya. "Gusto ko sanang alamin kung nasan siya," bulong ni Rina habang nag-aayos ng paninda. Hindi naman siya bigla na lang maglalaho ng walang paalam, di ba? Lumapit si Ana sa kanya. "Huwag mo nang isipin ang buhay ng iba, Rina. Baka mapahamak ka lang lalo," sabi ni Ana. "Saka kung may nangyaring masama sa kanya, ano bang magagawa mo? Hindi natin alam kung anong klaseng tao ang nasa factory na yan." Ngunit hindi natitinag si Rina. "Ate, hindi ko lang matanggap na basta na lang siyang nawala. Parang may mali eh. Sige, kung talagang nag-aalala ka, subukan mong magtanong-tanong sa paligid. Pero mag-ingat ka. Hindi natin alam kung sino o ano ang nasa loob ng factory na yan." Kinaumagahan nagdesisyon si Rina na maglibot sa palengke at magtanong-tanong. Sinimulan niya kay Mang Pedro, ang matagal nang nagtitinda ng prutas. "Mang Pedro, nakita niyo ba yung babaeng nagtatrabaho sa longganisa factory na yan?" tanong ni Rina. Yung matangkad na payat. Hindi ko na nga siya nakikita rito," sagot ni Mang Pedro. "Bakit, may problema ba?" Kasi matagal ko na siyang hindi nakikita. Parang bigla na lang siyang nawala," paliwanag ni Rina. "Baka naman nag-resign na siya," ani ni Mang Pedro. Habang nag-iikot si Rina,
Iba't ibang kwento ang naririnig niya mula sa mga tao sa palengke. May nagsabing nag-resign daw ang babae at lumipat sa ibang bayan. May nagsasabi namang nakita raw itong pumasok sa factory pero hindi na muling lumabas. Sa gitna ng pag-aalala ni Rina, napansin niyang may isang lalaking nakatayo sa tabi ng factory at tila nakamasid sa kanya. Nakasuot ito ng itim na apron, katulad ng suot ng mga trabahador sa loob. Mabilis na napansin ng lalaki na tinitingnan siya ni Rina kaya ito ay lumapit. "Bakit ka nagtatanong-tanong tungkol sa mga empleyado namin?" Tanong ng lalaki na may halong galit sa boses. Nag-aalala lang po ako," sagot ni Rina na may halong takot. "Kaibigan ko po kasi siya. Huwag mo nang alamin ang mga bagay na hindi mo dapat pakialaman," sabi ng lalaki bago ito bumalik sa loob ng factory. Napatigil si Rina. Tama si Ana. Baka nga mapahamak lang siya kung patuloy niyang hahanapin ang kasagutan. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Alam niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan. 2 araw ang lumipas. Isang umaga habang naglalakad si Rina sa palengke, may narinig siyang usapan mula sa isang tindera ng gulay. "Ate, may naghahanap daw sa babaeng nagtrabaho sa factory," sabi ng tindera. Sabi niya, siya daw ang kapatid ng babae. Dali-daling lumapit si Rina sa tindera. "Kapatid niya? Nasan siya ngayon?" "Naroon siya sa tabi ng pwesto ni Mang Pedro," sagot ng tindera. Agad na pumunta si Rina sa pwesto ni Mang Pedro at nakita ang isang babaeng katulad ng paglalarawan ng tindera. Matangkad dito, payat at halatang nag-aalala. Ikaw po ba ang kapatid ng babaeng nagtrabaho sa factory?" tanong ni Rina. "Oo," sagot ng babae. "Ako nga pala si Lisa, ang ate niya. Matagal na kasi kaming hindi nagkikita, kaya nag-alala ako nang hindi siya nagparamdam." Lumapit si Rina at nagpakilala. Ako po si Rina, kaibigan niya. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita." Nagsimulang magkwento si Lisa. "May anak ang kapatid ko, pero hiwalay siya sa asawa niya. Ang anak niya ay nasa ama, kaya matagal na rin silang hindi nagkikita." Napatigil si Rina. "Bakit po sila naghiwalay?" "Nagkaproblema kasi sa trabaho ang kapatid ko, kaya napilitan siyang lumayo," paliwanag ni Lisa. "Gusto niyang bumangon muli, kaya nag-apply siya ng trabaho. Pero mula nang magtrabaho siya rito, hindi na siya nagparamdam." Lalong nag-alala si Rina sa narinig. "Ate, may narinig na po ba kayong kakaiba tungkol sa factory?" "Narinig ko rin ang mga kwento ng mga tao rito," sagot ni Lisa. "Kaya nga ako nagpunta rito para hanapin siya. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kapatid ko." Sa puntong yun napatunayan ni Rina na hindi lang siya ang nag-aalala. Mayroong isang pamilyang naghahanap din ng kasagutan at alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para matulungan si Lisa. Maaga akong nagising kinabukasan. Inaasahang maaabutan ko si Rina na abala na sa pag-aayos ng aming pwesto sa isdaan. Ngunit laking gulat ko nang wala siya. Ang pwesto namin ay hindi nagalaw. Ang mga isda nasa loob pa rin ng mga lagayan. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa aking katawan. Hindi normal para kay Rina ang malit. Lagi siyang maaga. Minsan pa nga'y mas maaga siya kaysa sa akin. Agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan siya. Walang sagot. Nagpadala ako ng text. Wala ring tugon. Lalong lumalim ang kaba ko. Sa pangambang may masamang nangyari, tinawagan ko ang ina niya. Lalong lumala ang aking pagkabahala nang marinig ko ang sagot nito. "Hindi po siya umuwi kagabi?" Bulalas ko. "Hindi. Akala ko kasama mo siya. May sinabi ba siyang pupuntahan kagabi?" Nagdadalawang isip ako bago pumikit at napagtanto ang sagot.
Baka pumunta siya sa pabrika. Nangangatog ang kamay ko. Nagmamadaling nagtungo sa palengke at nagsimulang magtanong. Ang mga tindero ngayon ay alam na ang pagkawala ni Rina. May ilan ang nagsabing nakita nila si Rina noong nakaraang gabi. Nung sa wakas natagpuan ko si Mang Pedro, ang matandang nagtitinda ng prutas na kilala din bilang albularyo ng bayan. "Mang Pedro," hingal ko. "Si Rina hindi nakauwi kagabi. Baka may alam kayo. Baka nakita niyo siya." Napabuntong hininga si Mang Pedro. Tila ba inaasahan na niya ito. "Sabi ko na nga ba," bulong niya. "Pinagbawalan ko na siya, iha. Sinabi kong wag na siyang makialam sa pagkawala ng babaeng yon." Nanlalamig ang pakiramdam ko. Ano pong nangyari? Totoo bang pumunta siya sa factory?" Tumango si Mang Pedro. "Oo, at bago siya umalis, binigyan ko siya ng proteksyon." Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ko. Ano bang proteksyon? Inilabas ni Mang Pedro ang isang maliit na anting-anting na binalot sa pulang tela. Isa itong mutya na may basbas ng proteksyon. Sinabi ko kay Rina na huwag niyang bibitawan ito, ano man ang mangyari. Sinabi ko rin sa kanya na kung may makita siyang kakaiba, hawakan niya ito at ipikit ang kanyang mga mata. Lalo pang lumalim ang kaba ko. Kung nagpunta nga si Rina sa pabrika ng tanging ito lang ang dala, siguradong nasa panganib siya. Nagmamadali akong nagtungo kasama ang ina ni Rina sa istasyon ng pulis upang iulat ang pagkawala niya. Laking gulat ng mga pulis nang malaman na may iba pang mga taong nawala mula nang maitayo ang factory na yon. Wala pang nalulutas na kaso at walang bakas kung saan napunta ang mga nawawala. Sa matinding pagnanais na malaman ang katotohanan, sumama kami sa mga pulis kasama ang ilang volunteers upang salakayin ang pabrika kinahapunan. Nakalak ang mga pinto, pero ng kanilang puwersa, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumungad sa amin. Wala ng mga trabahador, nakapatay lahat ng makina. Parang matagal nang abandonado ang pabrika. Ngunit ang amoy ng hilaw na karne at isang matapang na samyo, parang dugo, ay nananatili sa hangin. Nanginig ako. Ang pabrikang dati laging abala ay tila naging isang abandonadong pagawaan. Ngunit kung ganun, nasaan si Rina? At mas mahalaga, ano nga ba ang nangyayari sa loob ng pabrikang ito? Isang pulis ang lumapit sa akin. "Wala dito ang pinsan mo, pero may mas malaking problema tayo." May hawak siyang isang bagay mula sa sahig. Isang pulang telang binalot sa isang anting-anting. Nanlumo ako. Ang pangontrang ibinigay ni Mang Pedro kay Rina ay naiwan sa pabrika. 3 araw ang lumipas bago bumalik si Rina. Kasama ang babaeng nawala bago pa siya. Ang pangalan ng babae ay Clara. Ayon sa kwento ng driver ng jeep na nagdala sa kanila, nakita raw niya ang dalawa sa isang kalsadang malayo sa bayan. Sila ay takot na takot, marurumi at puno ng sugat. Nang makauwi na si Rina, ikwento niya ang buong nangyari. Sinubukan niyang pumasok sa pabrika noong Sabado ng gabi dahil alam niyang sarado ito sa weekend. Ngunit may nakahuli sa kanya. Doon niya nakilala si Clara, isa sa mga taong nawala. Habang nakakulong sila, isinalaysay ni Clara ang madilim na lihim ng pabrika. Ang karne na ginagamit para sa paggawa ng longganisa ay hindi mula sa hayop, kundi mula sa tao. Ginagawang longganisa ang mga katawan ng biktima upang walang ebidensya ng kanilang pagkawala. At ang mas nakakatakot pa, ang longganisang ito ay dinadala sa mayayamang kliyenteng hindi basta-bastang tao. Sila ay mga aswang.
Nakaligtas si Rina at Clara dahil sa proteksyon ng pangontra ni Mang Pedro. Habang sila'y inilalayo sa pabrika gamit ang isang sasakyan, bigla itong huminto sa gitna ng daan. Nang lumingon sila, wala na ang mga lalaking nagdala sa kanila roon. Para bang naglaho ang mga ito sa hangin. Sa tulong ng isang mabait na driver ng jeep, nakabalik sila sa bayan. Ngayon, habang isinasalaysay ko ang kwento namin, hindi ko pa rin lubos maisip ang lahat ng nangyari. Maraming tanong ang naiwan, ngunit isang bagay ang malinaw. May mga lihim sa ating paligid na mas mabuting hindi na natin alamin. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento at sa inyo na rin, Sir JD. Sana ay maging aral ito sa ating lahat.